Naapektado na ng matinding tagtuyot ang 26 na lalawigan sa bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Kaugnay niya, naghahanda na ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pinaghahandaan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ipatutupad para maibsan ang matinding epekto ng Super El Nino. You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and reportado na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat. Ayon sa Pag-asa, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan. At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon. No? Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot. Kabilang ang 24 na lugar sa Luzon, gaya ng Metro Manila, Northern Luzon at Mimaropa, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinarya para sa desilting o paghuhukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya. Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po na tatamaan ng El Nino. So, nandiyan na po yan. No? Pinapadala ko natin yung mga equipments natin para gumawa po ng yung brush dam. Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ng panahon. Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga water impounding dam at pagsasaayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuli ng Bustos Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Ang laman ng Bustos Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic-sized swimming pool ang laman niyan. So even mo yung ma-impound na tubig doon na magagamit namin sa irigasyon. So 1.5 billion ang punto noon eh. Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtanim ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init. Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa climate change na problem natin. Maganda sa ating Pangulo, ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.